Good day mga kapinta, ito ulit ang inyong pambansang paint tutor and welcome po sa ating bagong video regarding po sa ano ang kaibahan ng urethane at saka yung solvent-based acrylic or yung acrylic lacquer. Anong pagkakaiba ng dalawang automotive paint na ito? Bawa bibili ka ng pintura, bibili ka ng papagawa ka ng kotse at sasabihin sa iyo ng pintor, ito yung presyo ko pero ang gagamitin natin dyan ay acrylic. Ito naman yung presyo ko, ang gagamitin naman natin dyan ay urethane. Okay, so may pagkakaiba po yung dalawang yan, but parehas po silang mga automotive paint. So titingnan po natin ngayon sa 5 kategory. Una po is yung sistema ng pintura. Okay, and pangalawa po is yung curing or yung drying time ng bawat pintura na yan. And pangatlo is yung application, and pang-apat po is yung performance period niya. Pang-5, ano ba ang best result? Okay? Now, pag nasa market ka, may kalituhan po pagdating sa acrylic, no? Kasi may mga pabili po na acrylic paint. Ang alam po nila, acrylic paint ay yung water-based, no? Minsan, pag sinabi, magkano? So, ito yung bibigay mong presyo. Ang mahal naman ng acrylic nyo, pero pala yung kailangan nila is water-based, no? Kaya, pag sinabi, nakasanayan kasi natin sa labas, na pag sinabi acrylic, water-based, na kaya, even po sa mga experts, no, ang may misconception din talaga dyan. Kaya, mas maganda kung pag bibili tayo ng pintura, mas doon tayo magpo-focus kung water-based ba siya, o solvent-based ba siya, or kung saan siya gagamitin, or yung usage, pang bato, pang bakal. So, yun maganda, no? Okay, this time, ang pag-ano natin is both sila automotive paint. Okay? So, itong solvent-based acrylic or acrylic lacquer, so, ito po, acrylic po siya tinatawag because ang ginagamit po dito, ang main materials po dito is yung clear na acrylic, no? Nilulusaw siya or liquid siya, through chemical, nagiging liquid na ganito, and nilalagyan ng pigment, kaya ito po, at mabilis po siya matuyo. Okay? So, yan. So, ang sistema po na ito, ang sistema na ito ay 1K system. Hindi po ito dalawa, no? Ito po ay parehas kulay, no? Kaya 1K system kasi wala na siyang ihahalo, thinner na lang or yung reducer, and pwede na siyang ipintura through brush or spray. Samantala po ang urethane po ay 2K system po yan. Pag sinabing 2K system, meron po siyang catalyst or hardener or yung iba tinatawag na activator. Okay, pagdating sa urethane, may mga urethane po ngayon na binder. So, but ang pag-uusapan muna natin is dito tayo sa standard. Okay, so yan. So, single component, single component, yan. Ito kasi kulay, bright superfine, ito naman ay black. Samantala ito, isa lang yung dinala ko. Wala siyang catalyst. So, ito ang ano nito, stop coat catalyst. Nandito po. Okay, tingnan nyo na lang dito sa picture. Okay, so ang kulay naman niya ay 888 red. Marami pong mga brand po ito sa market, no? Yung nga lang, medyo yung tindahan natin nasa ano pa, baba, mag-aakot ako dito. Kaya po ang pinakita ko is isang brand lang po itong nandito. But pagdating sa market, mamimili po kayo, ang daming brand po niyan. Okay? So pangalawa po is yung curing time. Okay, mas mabilis po matuyo itong acrylic dahil single component nga siya, evaporation process po ang kanyang drying. Ito naman ay chemical reaction, so kailangan maihalo mo yung catalyst o yung activator niya bago po siya mag-start mag-dry pag nagbaband na po ang mga chemical. So chemical bonding po ito, kaya po may required time, halimbawa 1.5 hour or 2 hours, depende po, no? Depende rin sa environment. Samantala ito, pag binuga mo yan, talagang ano na yan, start na yan na matuyo, no? 15 minutes, yung gano'n, meron na yan, makikita mo na dry na. So, ang drying, may dalawang ano yan, yung drying po is, pag hinipo mong ganyan, pag nilagay mo yung kamay mo na yan, wala nang fingerprints, hindi na siya babakat. But, ang curing time naman po is fully cure na po yung pintura pag inano mo ng kuko, dapat hindi nababaon yung kuko mo sa pintura, fully cure na po yun. And same po dito, no? Yung drying time, 1.5 hour, depende sa brand, no?
Ang curing time naman, nagre-require po yan ng time. Sinabi, overnight, yung mga ganon. Okay? So, yun yung difference niyan. At pangatlo, sa application naman, sa application, parehas naman to sila, by spray ang pinaka-best. Okay? And, pag brush, pwede naman siyang brush, pero may tawag sa akin nung nakaraan, kung pwede yung itong urethane, gagamitan ng brush. Sabi ko, pwede naman yan, pero alam mo siyang palawain, kailangan mo siyang lagyan ng tamang reducer para pag brinas mo, or lalo na pag roller, kasi natatanggal, matapang kasi ang ano nito, reducer. Tsaka ito matapang din to. Tatanggal po yung himulmul ng roller brush, no? Pag brush naman, kailangan mo siyang dikitin muna bago mo siya ibabrush. No, may mga ginagawa kami diyan kung paano hindi natatanggal yung hibla ng brush. Okay? Kaya po itong dalawa, best po sila pag spray. Lalong-lalo na itong acrylic or ito, no? Kailangan to lang mas maganda dito. Spray gun or may compressor. Mas best po sila ang result. Pero kung hindi naman kaano yung a-applyan mo at okay lang siya brush, pero kailangan matibay yung pintura mo, okay din naman siya pag brush. Basta tingnan nyo na lang yung tamang viscosity ng pagbabrush. Okay? So, ang reducer naman, ang ano niyan is para mabigyan ka lang ng ease of brushing o madali po siya i-brush. Yun po ang gagamitan mo siya ng reducer. So, titingnan mo po yun. Okay, performance period naman, based sa experience ko, mas matagal ang buhay nito. Kasi ayan, ginagamit sa kotse, ginagamit sa automotive. Ito naman ginagamit dito, pero usually mga gumagamit dito mga heavy equipment, yung mga ganun, no? Mas matagal ang buhay nito. Ito yung mga ginagamit, auto refinishes, mga kotse, mga ano. Okay? So, unang reason is ito ay chemical reaction o chemical bonding, sa mga chemical bonding po, no? At ito naman po ay evaporation. So ito ay single component at ito ay 2K. So mas based sa mas matagal to ang buhay nito, 5 years and up. Meron pa hindi pa yan nangungupas or hindi pa yan tumutuklap, depende sa tamang application. Samantala ito medyo maikli yung lifespan niya, no? Okay. Siya, mas brittle, no? Pag inano mo yung film niya, mas madali siyang mabasag. Unlike dito, medyo flexible po siya, no? Pagdating sa mga urethane. Yan naman po yun. Sa result naman, sa finishes naman, halimbawa ito, pagdating sa glossiness, walang problema sa glossiness, halos parehas lang. Hinga lang, pag nagbabapping ka na, hindi siya ito kasing kapal ng nito. Kahit sabihin mong mga ilang buga ka na o ilang maano ka na, pa rin to kasi yun nga, hindi siya 2K, no? Hindi siya chemical bonding, kaya pag nag-bapping, mas nag-stand talaga to. Ito, ingat ka lang sa bapping. Okay? So, yun na pagdating sa glossiness. Actually, glossiness tsaka pares. Ang problema lang dyan, yung protection sa ultraviolet rays, yung init ng araw, yung mas pa rin yung 2K. Okay? Kasi, pangalawang dyan, reason is, syempre, ito is improved product po ito dito, no? Ito muna bago ito nilabas dahil kailangan ng demand, medyo mainit na yung araw natin, yung panahon natin. Iba na yung weather condition compare nung na-imbento to. So naggumawa ng mas high quality na product para masagot yung demand ng performance ng mga car paints. Okay? Kung po sa price, mas mahal po ito, at pagdating sa sistema, mas mahal po talaga to. Kasi una-una, syempre may catalyst dyan, no? At saka yung sistema niyan, yung primer, ilang primer yan, tapos yung kulay, tapos top coat clear. So ito naman, ganun din, may primer, may top coat clear, yung nga lang, mas mura talaga ang urethane, mas mura pa talaga ang
Mas mura talaga ang acrylic compare sa urethane. Okay? So, pagdating nyo sa market, mas may makikita pa kayo mga murang brand, yung mga ganon. Pero, yun nga, depende pa rin sa usage. Okay. So, lastly, alin ang mas maganda? Para sa akin, depende po sa pangangailangan nyo. Okay? Lagi kong sinasabi na according to purpose ang bawat pintura. No? Lahat ng pintura dyan, mag-work naman yan. Pero depende po sa purpose. Halimbawa ako, kapag kulang ako sa time, may project ako, kulang ako sa time, at kailangan ko matapos ng mas mabilis, mas prepare ko gumamit nitong acrylic lacquer kasi mas mabilis po siyang matuyo. At yung system niya mas madali compare dito, mas complicated. Hindi katulad nito, mas complicated ang system niya compare sa lacquer. Okay? So, yun po yun. Kung nagmamadali, ako nagmamadali. Pero pag kailangan ko naman ng tibay, yung pangmatagalan yung project ko, kailangan kong magtiis na mas matagal matuyo kasi mag-urethane po ako. Okay? So, depende po yan. Halimbawa, kung mga marine conditions ang kailangan, no? So, nag-industrial paint ako, epoxy paint, yung mga ganon. Kapag kailangan mo naman ng maganda ang aesthetics o yung tingin doon sa product mo talagang na maganda na, tumatagal pa, so nag-urethane ako, no? Yun nga, sabi ko kanina sa urethane, may mga klase na rin yan, yung binder, yung ano. So, depende na rin, no? May mga bagong technology ngayon. Okay, so yun. So, depende sa purpose and application po ang pagdating po sa presyohan. Okay? So, sana may natutunan kayo dito sa munting video natin. Okay? And once again, ito po ulit na yung Pambansang Paint Tutor. Good day and happy painting.